Alam nyo pag kutsinta, alam nyo kung kailan kakainin ang kutsinta, pang merienda yon. Alam nyo kung ano ang dinuguan at alam nyo kung ano ang kare-kare. Pero, kung maghanda ka ng ulam na hindi mo alam kung pang main meal o pang dessert yun, hindi mo kakainin yon. At hindi mo alam kung paano mo i-combine yun sa ilang bagay. Naiintindihan nyo ba ibig kong sabihin? Okay, now, ako itatanong, ako naman magtatanong sa inyo, kung kayo magpe-perform, anong klaseng pagkatao ang gusto nyong ihanda sa audience ba? How would you want the audience to know you? Okay? Kung kayo papipiliin, anong klaseng performer ang gusto ninyo? Who would you come closest to? Kung hindi nyo ma-identify, kailangan gusto ko ganitong uri ng performer. Sinong performer ngayon ang gusto ninyong mailapit sa katauhan ninyo pag kayo nag-perform? Van? Ako alam. Ano ba? Siguro yung, ano ba? Teka. Hindi ko po maano. Medyo yung, hindi ko po matukoy yung sinong, pero gusto ko maging... Anong gusto mo? Tumayo ka naman, Van, na makita ka ng madla. Gusto ko po yung nag-i-enjoy na perform. Yung parang ganun. Lahat naman ng performer nag-i-enjoy. Yung parang gusto ko lively, ganun pa. Kasi, lively? Kasi hindi bagay sa akin yung masyadong imotero kasi yung parang yung nga sa ko, parang style ko ngayon, parang pangkabataan. So, medyo yun para sa mga In other words, ang estilo mo is pangkabataan, ayaw mo ng emotero. Ay, medyo hindi ko pa alam paano ilagay po sa akin yung ganun po. Yung hinahanap ko pa yung paano ko gagawin yung ganun. Hinahanap, medyo tataranta na ako sa sinasabi mo, Van. Okay? Unang-una, gusto mo, okay, himayin natin yung sinabi mo. Number one, gusto mo maging mga awit para sa kabataan. Yung nangangahulugan na gusto mo, yung mga kakantahin mo, yung maging tinig ka ng kabataan. Parang ganun. Okay. Tapos yung ikalawa, ayaw mong maging masyadong emotero. Ano yung emotero? Ay, hindi po. Hindi ko pa alam kung paano ko yung sapat na gawin para maging ganun ka hasa sa pagiging ganun po. Okay, alright. Sa unang bahagi ng tanong ko, anong klaseng mga kanta ang kakantahin mo para maging tinig ka ng kabataan? Yung mga yung sa mga mga sila Bamboo, yung River Maya, yung mga ganun po. Mga Bamboo, mga River Maya, mga Cliche, ganyan, Sandwich, ganon? Pero hindi po yung lahat ng mga bandang yun. May mga lang, yung mga talaga, yung parang masa yung dating ng kanta nila, yung parang ganun. Renz Verano, ganon, April Boy? Hindi ko po basta yun po yung parang yung style ng Bamboo, yung ganun po. So, in other words, rock? Opo, yung ganun po. Ano naging problema mo pag nag-e-emote ka? Siguro dahil na rin po sa yung boses ko medyo hindi makapal, medyo matinis. So, kailangan ko pang mag-effort para dun po. Kailangan kong ibigay pa po yung para maibigay ko yung tamang yung sapat na para sa kantang yun. Lalo na kasi medyo nahihirapan din po ako pag mga ganun songs po. Yun po. Mag-react nga kayo doon sa performance sa performance for instance ni Van. Nag-agree ba kayo sa sinabi niya? That sabi niya ang gusto niya iposisyon ang sarili niya sa rock. Okay? Na he's having problems daw sa mga kanta na may emotion. Na deep emotional content dahil manipis yung boses niya and all that. Do you agree with that? You girl? Hindi po. Hindi. Bakit? Kasi yung mga rock songs rin, may mga deep rin yung mga lyrics nun, lalo na yung mga death metal. Kahit na hindi mo ma-stand, sobrang lalim rin minsan ng mga lyrics nun. Kaya may emotional content rin yun. Yung mga siguro ibig mo sabihin, hindi mo masasakyan yung... explain po. Hindi ko po ma-explain, parang may gusto kong sabihin. Teka, hindi mo ma-explain. Huwag mo lamasin yung baba mo. Ito lang naman nangyayari dyan, okay? Hindi mo ma-explain. In other words, hindi mo kaya yung mga ballads. Hindi mo feel kumanta ng mga ballads ng mga Martin Rivera. Actually, gusto ko po. Pero gustong-gusto ko po yung mga ganun. Kasi yun, pero parang yung sa experience ko, parang mas naano ko sa rock. Yung parang mas nag-ano ko sa rock. Ay, nako! Ganun po. Maupo ka.